bago tayo pumunta sa main topic natin, gusto ko lamang pong linawin sa inyo na si Sara Duterte ay iniwan na ng isa sa mga tapat na tao niya. Alam niyo kung sino? Mga kababayan, ito yung abogado na si Michael Powa, na kung saan mga kababayan mismong inadmit niya at sinabi niya dun po sa Congress hearing na kasalukuyang nagaganap ngayon, mga kababayan, na siya po ay wala na at nag-resign na sa opisina ng OBP bilang spokesperson, mga kababayan, at saka consultant nitong si Sara Duterte sa kanyang opisina. So ibig sabihin, mga kababayan, kung eto pong si Attorney Michael Powa ay nag-resign na, ibig sabihin wala pong representative ngayon ang OBP, mga kababayan. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. At ito pong si Attorney Michael Powang ito ay umuupo lamang sa Congress bilang resource person, at yung lahat ng mga sinasabi niya doon ay base lamang po sa mga nalalaman niya nung siya ay nasa opisina pa ng OBP. At alam din naman natin, mga kababayan, na si Sara Duterte is hindi na naman po umattend dyan po sa Congress hearing. Ano po, so ngayon, maliwanag pa sa sikat ng araw at mismong nanggaling sa bibig nitong si Attorney Michael Powa na nag-resign na po siya sa opisina nitong si Sara Duterte. Ano po, so ngayon, punta po tayo dito sa dito sa kasalukuyang hearing, mga kababayan, na kung saan nakakagulat yung mga revelasyon dito ni Congressman Joel Chua patungkol po sa paggasta ng pera ng mamamayang Pilipino ng opisina ng OBP or opisina nitong si Sara Duterte at nung siya pa ay sekretarya ng DepEd. At ang pinaka nakakalungkot dito, mga kababayan, nagamit pati yung ating kasundaluhan. Hindi ko naman po nila lahat, pero nagamit pati yung army. Ano po, so ngayon, eto, i-play na po natin. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. The committee hearing of the Committee on Good Government and Public Accountability is extended. Thank you. We will now proceed to the next item in our agenda. Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome to the fourth public hearing of the... Hi, Ma'am Maria Agnes Tormo. May galab shoutout from Catanduanes. Oy, may galab shoutout sa Catanduanes House Committee on Good Government and Public Accountability. Before we start, we thank our guest resource persons and witnesses for understanding why we had to postpone the previously scheduled hearing on October 28. Ito ay upang matulungan bumangon muli ang ating mga kababayan na lubhang nasalanta ng Bagyong Christine. Narito tayo ngayong araw upang talakayin muli ang issue ng pondo ng bayan. Pondong mas nailagak sana sa mga kababayan nating naapektuhan ng mga nakalipas na bagyo. Earlier this year ay pumasa sa Kamara at inaprubahan ang Republic Act No. 12009. Sabi dito, talagang iiwan siya ng tao dahil sa ugali niya. Yes, alam niyo, mga kababayan, sa totoo lang, eto, masumaha nga pa nga ako dito kay kay Attorney Powa, yung spokesperson ni Sara Duterte, dahil kahit wala na siya sa OBP, kahit nag-resign na siya, mga kababayan, talagang pumupunta siya sa patawag ng Congress kaysa naman kay Sara Duterte na puro iwas, mga kababayan, at hindi po kayang sagutin yung mga katanungan ng taong bayan. Hindi lang naman kasi, mga kababayan, ng Congress ang nagtatanong. Kung hindi, maging ang mamamayang Pilipino nagtatanong at interesado sa isyong ito. Kasi nga, gusto nilang malaman kung paano ginasta ang pera nila. Lalo na yung mga taxpayers, mga kababayan. Ngayon, ang problema kasi dito, tulad ngayon, may hearing, mga kababayan, dyan sa Congress na dapat umaattend si Sara Duterte at sinasagot niya. Pero wala siya ngayon, mga kababayan. At kahit yung mga staff niya o yung mga tao na nababanggit na dapat iniimbitahan na under niya, mga kababayan, wala din. Yung iba pa nga, nagtago na siguro, di umano, sa ibang bansa, mga kababayan. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. O ang New Government Procurement Act. Binabalangkas ng batas na ito ang mga pundasyon ng government procurement, kabilang dito ang prinsipyo ng transparency, competitiveness, and participatory. Ngunit pagdating sa confidential funds, binabalanse ang prinsipyo ng transparency sa national security. Kung kaya't kapag confidential funds na ang pinag-uusapan,
Hindi basta-bastang nalalaman kung saan ito ginagamit at kung kanino dapat bumili. This committee, however, recognizes that confidential funds are necessary to ensure safety and national security. Ngunit dahil ang confidential funds ay natural na palihim kung gamitin, madaling maabuso ang paggamit nito, lalo na kung hindi mahigpit ang patakaran sa paggastos nito. Natural lamang na ang mga pagkakalooban ng confidential funds ay mga ahensyang mapagkakatiwala ang gagamitin ito para sa mga programang pangseguridad ng bansa. Ito ang pakay ng inquiry ng komiting ito. Inaalam natin kung, number 1, saan at paano pwedeng pagsamantalahan ang confidential funds. Number 2, ano ang ahensya ng pamahalaan ba ang karapat-dapat pagkalooban nito? At ang ikatlo, ano ang dapat ilagay sa batas upang maiwasang maabuso ang paggamit nito upang protektahan ang kaban ng bayan mula sa mga abuso? Kasi mga kababayan, sa totoo lang, matagal na dapat tapos itong usaping ito. Kung nung mga nakaraang taon pa lang, buhat nung pumutok yung about sa confidential funds na 125 million pesos na nagasta sa loob ng 11 days, alam niyo kung yan nasagot ni Sara, mga kababayan, at kung yan na ipaliwanag niya sa taong bayan ng mas maayos, wala sanang issue ngayon. Hindi sana lalabas yung issue ng 612.5 million na ginasta, mga kababayan, at hindi alam kung saan napapunta. Di sana walang pinag-uusapang ganito ngayon kung nasasagot niya at hindi niya iniiwasan at hindi siya gumagawa ng mga drama at pakulo para lamang ilihis yung usapin patungkol po dito, mga kababayan, sa pera or paggasta ng pera ng mamamayan. Dapat matagal na yang wala. Kung yan ay matagal nang tinapos at sinagot ni Sara Duterte. Kaso nga lang, sa kakaiwas niya, mga kababayan, lumalalim na lumalalim yung investigasyon hanggang sa lumalabas. Ngayon lang natin nalaman yung about sa 612.5 million na hindi alam kung saan napunta. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ganun na lamang ang pagkadismaya marahil ng karamihan sa mga natutuklasan natin dito sa House Blue Ribbon Committee. Nakita natin dito kung paano ginamit at ginastos ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang pondong kompidensyal na ipinagkaloob sa kanila sa mga taong 2022 and 2023. Marahil, pwede nang masabing improper ang gamit sa confidential funds ng mga ahensyang ito. Upang mas mabigyan pa tayo ng linaw, nararapat na masagot ang katanungang ito. Tama! Anong nangyari sa pera ng taong bayan? Masasagot lamang ito ng dalawang tao. Una, ang head of agency, which in the case of both the OVP and the DepEd is the Vice President. At ikalawa, ang Special Disbursement Officer, SDO, na sila Miss Gina Acosta para sa OVP at Mr. Edward Fajarda para sa DepEd. Ngunit ni isa sa mga ito ay hindi nagpapakita sa atin. Diba? Yan ang problema. Kahit si Sara Duterte hindi rin nagpakita, mga kababayan. At hindi na rin sumipot buhat nung gumawa siya ng mga eksena. Na hindi siya nag-take oath, mga kababayan, nag-under oath dyan sa Congress, sa Kamara. Buhat nung huling eksena niyang yon, hindi na siya nagpakita sa mga patawag ng Kamara sa kanya, mga kababayan. Maging yung under niya, yung mga tauhan niya, hindi na rin nagpakita. So ang problema kasi, mga kababayan, gusto ni Sara Duterte maging vice-presidente. Gusto nila magkaroon ng mataas na posisyon. Yun naman mga empleyado niya na under niya, mga kababayan, nag-apply at naging empleyado ng DepEd at ng OBP. Pero pagdating sa tanungan, mga kababayan, pagdating sa pagtatanong ng mamamayang Pilipino about sa paggamit ng pera ng taong bayan, nagtatago sila at ayaw nilang sagutin ang tanong ng mamamayan. Di sana hindi na lang nag-vice-presidente etong si Sara Duterte at hindi niya tinanggap yung posisyon bilang sekretarya ng DepEd kung ayaw niyang matanong sa huli.
Ganun dapat kasi mga kababayan. Ang problema, gusto nila ng mataas na posisyon. Yung mga taga-suporta niya, gusto pang maging presidente. Etong si Sara Duterte. Pero ngayon pa nga lang na vice-presidente siya at naging sekretarya ng DepEd at ayaw matanong sa paggasta ng pera ng mamamayan, ngayon pa nga lang, ganyan ang ugali. Paano pa kaya kapag ka-presidente na? Di ba mga kababayan, mas lalong kawawa ang taong bayan sa kamay ni Sara Duterte. Sa kamay nitong si Fiona. Kasi pagdating sa paggasta ng pera ng mamamayan, tikom ang bibig at nagtatago at ayaw harapin yung mga accusation na ibinabato laban sa kanya. Kasi habang patagal ng patagal, palalim ng palalim yung investigasyon mga kababayan. At habang palalim ng palalim yung investigasyon, patindi rin ng patindi ang nalalaman at naiisiwalat sa publiko patungkol sa paggasta ng pera nila. Kaya nga kung tutusin mga kababayan yung confidential funds, kung hindi ito napigilan at hindi nalaman yung paggasta sa loob ng 11 days ng 125 million pesos, magkakaroon pa dapat si Sara Duterte ng confidential funds na tumataginting ng nasa 700 million. Mga kababayan, kung hindi nalaman yung paggasta ng 125 million pesos. Ngayon nakakagulat nga kasi may 612.5 million na hahabulin dapat pala ang mamamayang Pilipino kay Sara Duterte sa kanyang opisina. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Pakita po yung slides. Your Honor, the Information Technology Department is having difficulty in flashing it. There you go, Your Honor. Dito po makikita po natin yung dalawang slides na nagpapakita po ng matrix kung paano po ginamit ang 2022 and 2023 OVP and DepEd confidential funds na na-release, in-encash at niliquidate ng Vice President at SDOs. Indicate other signatories to the DV's checks, LRs and ARs and their relationship to the VP. Ang tumitestigo lang sa ating investigasyon ay sina former USEC Gloria Mercado at USEC Annalyn Sevilla mula sa DepEd, ang dating SDO ng DepEd na si Edward Farda ay napag-alaman naming lumipat na sa OVP. Hindi maiiwasang magtaka ang iba na bakit OVP at DepEd lang ang nakasalang sa usapin ng confidential funds. We have to start somewhere. At dahil nasimulan na natin ito, nakita natin na ang mga kaduda-dudang justification sa gastos para sa safe houses worth 16 million for 11 days. Saka yung mga nagtatanong dyan, yung mga nagtatanong bakit daw ito lang yung iniimbestigahan. Kung makikita ninyo, maliwanag naman sa sinabi ni Congressman Chua na ito yung umpisa. Mga kababayan, yung mga nagtatanong about sa flood control, huwag kayong mag-alala, darating at darating tayo dyan. Huwag kayong magmadali. Umpisahan muna natin dito sa OVP mga kababayan at saka sa DepEd. Kasi ito yung isa sa may pinakamalaking problema na unang-una dapat yung pera na inilagak sa mga departamentong ito ay napapakinabangan ng taong bayan, hindi lang ng taong bayan kung hindi ng mga kabataan, ng mga estudyante. Mga kababayan, kaya nga ito yung inuna na imbestigahan. So ngayon, yung mga nagre-request ng flood control dyan, hinay-hinay lang. Darating tayo dyan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. At 15 million para sa Youth Leadership Program kung saan pondo naman pala ng Philippine Army ang ginamit. Yan! Diba? Our inquiry does not... Kita nyo, pati pera ng pati pera ng ating mga kasundaluhan, hindi pinalampas mga kababayan. Kaya nga, alam nyo, sa totoo lang, etong paggasta ng pera ng mamamayan na ito, talagang dapat mabigyan ng kaliwanagan ito kasi hindi lang pera ng taong bayan yung nagasta dito mga kababayan. At hindi lang yung DepEd yung nagamit, kung hindi, pati yung pera ng ating mga kasundaluhan mga kababayan or pondo para sa ating mga kasundaluhan, hindi ko naman nila lahat, nagamit din mga kababayan ng OVP. Nitong si Fiona, ngayon, ipagpatuloy pa natin. And with 15 or 16 million or 73 million. Sa totoo lang, 612.5 million ang kabuuang halaga ng confidential fund.
ang ibinigay sa OVP and DepEd sa loob ng 2 taon. O yan. Yan ang hahabulin nyo, mga kababayan. 612.5 million confidential funds was under the control of the OVP and the DepEd, mga kababayan. At sino yung sekretarya ng DepEd that time? Si Sara Duterte. Sino yung kaninong opisina yung tinutukoy dyan? Office of the Vice President, opisina ni Sara. So ngayon, mga kababayan, tumataginting na 612.5 yung confidential fund na napapunta sa DepEd na under ni Sara at dun sa kanyang opisina na under din ni Sara. Mga kababayan, kaya nga kung titingnan natin, saan napunta ang perang ito? Ito ba ay nakatulong sa taong bayan? Ito ba ay may mga naipatayo na establishmento, mga kababayan, na napapakinabangan ng taong bayan ngayon? Yan po kasi yung mga katanungan na dapat nasasagot at isa lang dapat yung makakasagot niyan. Kung hindi, si Sara Duterte. Kasi yung tinutukoy dyan ng mga departamento, under niya parehas, mga kababayan. Kaya yung mga nagsasabi dyan, na-troll tayo, bayaran, gumagawa ng fake news. Fake news pa ba yan? Napakaliwanag naman, 612.5 million yung confidential funds na under ni Sara Duterte sa 2 departamento. Yung OVP at saka yung DepEd. Mga kababayan, na under niya parehas. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Dito po makikita po natin ang graph showing disbursement to OVP and DepEd totaling 612.5 million. Yan. Oh. Nasaan na ngayon ang 612.5 million? Sino ang gumastos nito at para saan ito ginastos? Tama. Dahil dinisalaw ng COA ang 73 million confidential funds ng OVP, ating siniyasat kung bakit ito nangyari, saan napunta, at paano ito ginamit. Ngunit kung susumahin ang lahat ng confidential funds ng OVP at DepEd, ito ay abot sa higit kalahating bilyong piso o 612.5 million. Base sa salaysay ng mga testigo at mga dokumentong nakalap, lumalabas na pawang hindi ka panipaniwala, haka-haka o gawa-gawa lamang ang mga proyekto at programang pinaglaanan at ginastusan ng confidential funds. Kumbaga, bogus, dahil hindi may paliwanag kung saan ito talaga napunta. Sa mga nakaraang 3 pagdinig ay natuklasan natin ang mga sumusunod. Buti pa nga, mga kababayan, eto buti pa nga si PBBM pagka naa-ambush interview, tinatanong about sa flood control. Anong sinasabi ni PBBM? Tunay naman, mga kababayan, may mga flood control tayo, pero kahit gaano katindi ng mga flood control natin, tandaan nyo, pagkalikasan ng gumante, mga kababayan, at kalikasan na nag-amok, wala tayong magagawa. Tandaan nyo po yan, kahit gaano katibay ng gusali, kahit gaano katindi at kalaki ng mga flood control, mga kababayan, pagkakalikasan talaga ang bumawi, kahit pasabihin yung sobrang galing ng presidente, walang magagawa. Kahit pasabihin yung mayaman ng bansa, walang magagawa, basta kalikasan ang naningil. Mga kababayan, kami nga, hindi namin expected natatamaan ng Batangas. Napakaganda ng flood control namin dito. Pero kita nyo naman yung nangyari at naging pinsala sa Batangas nung tinamaan kami, nung bagyong Christine. Kaya nga, doon namin na-realize kahit gaano kayaman ng lungsod, kahit gaano kayaman ng bansa, at kahit gaano katindi ng mga flood control ng isang bansa, basta kalikasan na naningil, wala tayong magagawa. Ano po kaya yung mga naninisi dyan sa presidente, nasa na yung flood control, kinurap yung flood control, buti pa nga si PBBM na ipapaliwanag Buti pa nga si PBBM umaamin sa publiko na eto, yung may flood control tayo. Kaso nga lang na-overwhelm at hindi natin ine-expect na ganun pala katindi ang magiging pagdating ng paniningil ng kalikasan. Buti pa nga si PBBM nagpapaliwanag sa tao ng ganun. Si Sara Duterte ba, nakita nyo ba na ipinaliwanag niya kung saan napunta etong 612.5 na yan, million na confidential funds na under niya, mga kababayan. Minsan ba na ipaliwanag sa publiko? Hindi. Anong ginagawa niya? Nagmamatapang sa Congress. Anong ginagawa niya, mga kababayan? Gumagawa ng mga eksena, pakulo, papreskon at paninira sa iba. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Una,
Para po sa taong 2022, kasama sa 125 million confidential funds ng OVP na ginastos, sa loob lang ng 11 araw, ang 16 million nito ay ginastos para sa upa at maintenance ng 34 safe houses. Yan. Sa 16 million na ito, makikitang may isang safe house na ginastusan ng 1 milyon base sa mga acknowledgement receipt para lamang sa 4 na araw. So kung yung isang safe house ginastusan ng 1 milyon sa loob ng 4 na araw, ibig sabihin nangangahulugan na ang upa noon ay nasa 250 per day. Mga kababayan, kung 1 milyon yung ginastos sa isang safe house, mas mahal pa yung safe house na yon sa isang mamahaling restaurant or mamahaling hotel. Mga kababayan, ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Lumalabas na 250,000 per day ang upa diba? at maintenance nito. Marahil kahit mag-check-in ka pa sa pinakamahal na hotel dito sa bansa ay hindi aabot ng ganitong kalaki ang iyong bill. Para sa taong 2023, the OVP spent confidential funds amounting to 125 million for the first 3 quarters, or a total of 375 million. The OVP spent for safe houses alone 16 million in the first quarter, Grabe, no? 16 million in the second quarter, and 5 million in the third quarter. Wait lang, sagutin lang natin yung comment. Sabi ni Ma'am Hazel Raquel, bakit hindi dapat alisin ang bawal na yan? Kasi ginagamit lang ng lang ng wala. Kaya nga po, nung inalis yung confidential funds ni Sara Duterte, nag-amok siya. Kaya nga nagkakaroon ng gulo sa pagitan ng Marcos at Duterte. Mga kababayan, tandaan nyo kaya nagsimula ang lahat ng hindi pagkakaunawaan sa Marcos at Duterte at nagtatalo ngayon ang Marcos loyalists at saka yung mga DD-shit, mga kababayan, ay dahil nga dun sa pagkabuking ni Sara Duterte sa paggasta ng 125 million pesos sa loob ng 11 days at hindi alam kung saan dinala. Ngayon mga kababayan, di ba natanggalan siya ng confidential funds? Kung hindi nga nalaman yung 125 million pesos, ayun, yun naandi dito sa isang bilog na ito. Mga kababayan, kung hindi nalaman na naubos siya ng 11 days, una pa nga 19 days hanggang sa naging 11 days. Kung hindi nalaman yan, matutuloy dapat yung confidential funds pa ni Sara Duterte na di umano nagkakahalaga ng nasa 700 million pesos. Mga kababayan, kaso nga lang ang problema, nabuking na at nagkaroon na ng investigasyon patungkol dito sa paglustay ng pera ng mamamayan. Kaya ngayon, kung makikita nyo, di ba tinira ni Duterte dati, ni Digong, ang kamara, mga kababayan, hanggang sa tinawag na naglabasan na yan, mga tambaluslus na yan. Diyan na nagsimula yan, mga kababayan. Kasi nga, sinasabi ng mga DD-shit, iniipit yung pondo, yung confidential funds at yung budget ng opisina ni Sara Duterte. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Next slide, please. Dito po makikita po natin emphasizing the amount spent for safe houses in relation to the months it supposedly covered. Tingnan nyo pamula 20, ano bang taon to? Wala nakalagay. Ito meron pala. Pamula 21 to 31 December 2022. 11 days mga kababayan, 16 million yung nagastos. Pamula February 6 to March 29, 2023, 51 days. Nag-add pa ulit sila ng another 16 million mga kababayan. And then pamula April 25 to June 30, 2023, nag-add na naman sila mga kababayan ng 16 million ulit. Ano po, 16 million ulit. And then pamula July 14 to September 30, 2023, 79 days, nag-plus pa ulit sila ng 5 million pesos mga kababayan. Kaya nga nagkakahalaga ng 53 million pesos yung kanilang di natin alam kung saan dinala to. Mga kababayan, ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sa safe house pala to mga kababayan, gumasto sila ng 53 million
sa safe house, mga kababayan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Talaga bang kinakailangan nila yung mga safe houses na to? Laki. Legitimate po ba yung paggastos nila dito? Bakit kaya hindi na sila gumastos para sa safe house sa buong taon ng 2023? Tama. Pangalawa, aside from the anomalous and unreasonable amounts paid for the safe houses, for the other expenses po na ginamitan ng confidential fund ay may similar pattern. Hindi reasonable ang halaga at mas malala ay umabot ng 612.5 million ang gastos na suportado lamang ng acknowledgement receipts with only basic details which can be easily fake. Pangatlo, napag-alaman din natin na ang certifications mula sa infantry battalions ng Philippine Army ay ginamit upang palabasing may natanggap na mahigit 15 million ng confidential funds ang Army mula sa DepEd. Yon. Kaso ang problema, mga kababayan, walang natanggap ang Army. Yung mga sinasabi nilang pumirma na taga-Army, mismong sinasabi nilang pumirma na wala silang natanggap, mga kababayan. So ibig sabihin, pinalabas na binigyan ng 15 million yung Army, mga kababayan, kahit wala namang binibigay na galing sa confidential funds ng OBP, mga kababayan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin, pati kasundaluhan natin ginagamit nila para makapangurakot sila ng pera ng taong bayan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Subalit, mariing pinabulaanan ito ng mga mismong pumirma sa mga certifications. Yan. Hindi rin alam ng ating mga sundalo na ang kanilang certifications ay gagamitin ng DepEd upang suportahan ang paggasta sa kanilang confidential funds. Sana ba talaga ginastos at napunta ang pera kung hindi naman pala ito ginastos para sa Philippine Army? Diba? In Audit Observation Memorandum number 2024-015 dated February 1, 2024, first AOM, the COA flagged the report. Payment of rewards to the informers in the amount of 7,509,000 in the first quarter of 2023 and 8,031,000 in the second quarter of 2023 because these expenditures were not supported with required documents. In sum, this amounts to 15,540,000 of public funds. Grabe, no? Walang ebidensya kung saan ginastos at walang konkretong pagpapatunay na ito ay pinamigay bilang kantimpala sa mga taong nakapagbigay ng mahalaga at makatotohanang impormasyon maprotektahan ang ating mga kabataang estudyante. Alam nyo, mga kababayan, sa totoo lang, kung wala naman nga talagang anomalya, etong paggasta ng confidential funds ng OBP, dapat may mga iipakita silang mga, alam niyo yung mga accomplishment. Dapat maingay si Sara Duterte ngayon. Alam naman natin, mga kababayan, na pagdating sa paninira nila kay PBBM, napakaingay nila. Pero pagdating dito kasi sa isyong ito, kung talagang naging tapat sila sa paggastos ng pera ng taong bayan, dapat ibabalandra nila sa publiko na etong aming accomplishment. Ginastusan namin yan ng 16 million. Ito yung mga safe houses, mga kababayan, na pinaglagakan itong 53 million na ito. Dapat ganun sila, mga kababayan eh. And then dapat may maiipakita pa sila ng mga accomplishment na hanggang ngayon ay napapakinabangan ng taong bayan. Alam nyo ba masakit? Nung panahon ng pandemic, si Sara na ang noon, mga kababayan. Di ba kung matatandaan ninyo, may mga tablet na ipinamimigay sa mga estudyante. Ang pagkakaalam ko noon, mga kababayan, akala kasi nung iba mga estudyante, yung tablet na ibinibigay na yon, kanila na. Kaso ang problema kasi, mga kababayan, kapag ka nasira yung tablet, pag hindi na ipagawa ni estudyante, hindi siya makakakuha ng card. Hindi siya makakagraduate, di umano, mga kababayan. Kasi, ang akala nga nung estudyante, kanya na yung tablet. And then, ang problema, kapag ka nasira si tablet, ibabalik sa school, hindi tinatanggap,
at hindi mo makukuha yung card mo. Hindi ka makakagraduate. Kaya nga yung iba mga estudyante, nung panahon na yung problemado kasi hindi nila alam kung saan kukuha sila ng pampagawa. Na kung tutusin dapat yung tablet na yun, doon na sa estudyante mga kababayan eh. Bigay na sa estudyante kasi pinaglagakan na yan ng pondo ng taong bayan, pera ng taong bayan. Ang problema, dahil nga mga kababayan sa ganung problema, na kapag ka nasira si tablet, hindi makakagraduate si estudyante, nagiging problemado yung estudyante na kung tutusin, hindi naman dapat kasi nga malaki ang pondo at pera ng DepEd. Pero ang problema mga kababayan, kung ganito nga ang nangyayari, nakukurap, kawawa talaga ang nagsasuffer yung mga estudyante at yung ating mga guro. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Saka kung ganito mga kababayan, tingnan nyo kung gaano kalaki ang pera ng OVP dito. At kung gaano din kalaki ang pera ng DepEd. Ano po, dapat kung tutusin hindi talaga nagsasuffer ang mga estudyante at ang mga guro natin. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Nakaraang pagdinig at nagmula kay Atty. Powa utos kay Yusek Mempin upang humingi ng katibayang maibibigay sa COA upang patotohanan ang paggasto sa confidential funds. Si Yusek Mempin naman, na dating commander ng Task Force Davao, ang humagilap ng certifications at ginamit na nga ito ni Atty. Powa sa pagsagot sa first AOM ng COA. Sinabi ni VP Duterte sa kanyang letter dated April 17, 2024, first AOM response na hinanda ni COS Powa, the 15,540,000 was used for financial rewards given to informers for leads and or integral information received, which supposedly allowed the DepEd to formulate narrowly targeted programs, information campaigns, and intervention against recruitment, violent extremism, and other criminal activities in specifically identified communities. Pinapalabas sa sulat na kabilang sa mga programang kanilang finormulate ay ang Youth Leadership Summit o YLS, and Information Education Campaign, IECS. Ngunit ito ay tahasang pinabulaanan ng mga AFP officers na pumirma sa mga certifications na hiningi ni Yusek Mempin. Yan! Di ba mga kababayan, mismong pinabulaanan na ng Armed Forces of the Philippines yung mga pumirma na may natanggap na pera mga kababayan. Ibig sabihin, ginamit lang talaga yung Armed Forces of the Philippines para makapangurakot ng pera etong sina Fiona. Ano po? Anyway, pagpatuloy pa natin. Pang-apat, lahat ng mga testigong humarap sa kamera ay nagsabing hindi nila alam nasaan ang pera at saan pumunta ang pera. As stated by Atty. Powa, when it comes to confidential funds, only two persons can answer the question. The VP herself and the Special Disbursing Officer, Mr. Edward D. Fajarda. Subalit, wala na si Mr. Fajarda sa DepEd. Siya ay nasa OVP na at kabilang sa mga tumatangging humarap sa ating pagdinig. Marahil, mas makabubuting kung sa halip na mag-presscon ay dumalo na lamang sa ating mga pagdinig upang harapin ang mga katanungang ito under oath kabilang ang kanyang mga tauhan. Tama! Yun ang pinakamainam na dapat ginagawa ni Sara Duterte. Kung talagang wala naman talagang pangungurakot na nangyari, mga kababayan, bakit hindi niya ipaliwanag na lamang? Umatin siya dito sa patawag ng kamera. Di ba akala ko ba, sabi ng mga DDSet, walang kinakatakutan, etong kanilang sinusuportahan na si Sara. Kung wala talagang kinakatakutan, dapat hindi siya umiiwas mga kababayan sa mga ganitong klase ng usapin na kung saan siya yung naaakusahan. Dapat, kung talagang nagamit, may accomplishment sila, ipakita nila yung accomplishment nila, mga kababayan. Tapos ipakita nila sa publiko na wala talagang anomalya na nangyari sa paggasta ng pera ng taong bayan. Ano po kasi pera ng taong bayan, interest ng taong bayan, yung pinag-uusapan dito. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. May paliwanag o wala, isa lang ang tiyak na sagot. Malamang hindi napunta ang confidential fund sa mga estudyante
pati sa kanilang seguridad. Tama. The numbers drawn came from the very documents submitted by the Vice President. To close, I emphasize that the discoveries made by the committee is just the tip of the iceberg. Marami pa po tayong kailangan malaman at mahalagang dapat malaman kung saan napunta. Malinaw na madaling abusuhin ang confidential fund kung masyadong maluwag ang mga panuntunan sa paggamit nito. COA has been basically reduced to the ministerial task of checking whether the documents required to be submitted with respect to the confidential expenses are complete, without even checking the veracity of the information contained in these documents, compared to the audit of regular funds where transactions need further substantiation. This must be addressed to prevent not only leakage of government resources, but to close an avenue for graft and corruption. Tama. The mission of the committee is to craft a bill considering this relevance, these revelations to regulate and ensure the proper use of confidential funds. Maraming salamat po. Diba? Kita nyo? 612.5 million ang kailangang habulin kay Sara Duterte. Grabe. I now call on the COMSEC to provide the committee an update on the invitations, requests, correspondences, submissions, and compliances. Thank you, Your Honor. Before that, I would like to recognize the presence of our member, Honorable Loreto S. Amante of the 3rd District of Laguna, and Honorable Arnan C. Panaligan, 1st District of Oriental Mindoro. Your Honor, for today's attendees, we have invited Colonel Raymond Dante Pila Chica of the VPPSG. However, he sent his regrets, stating that he cannot attend due to prior equally important commitment. Mr. Morales is also the same, Your Honor. He cannot attend today. The Land Bank of the Philippines was invited. They have sent a list of their delegates. AVP Nanita Camposano, DOTC branch. DM Joyce L. Eclavea, DepEd branch. Attorney Rafael Christopher L. Yap, Special Legal Concerns. However, they are still not physically present in this hearing, Your Honor. We are also in receipt of the position papers of the Office of the Vice President from the... Sana di napunta sa basketball. Yun ba yung namaril? Anyway, pagpatuloy pa natin. Individuals who were subject of the subpoena ad duces tecum and from the invitees coming from the satellite offices, Your Honor. They are not present in today's hearing, Your Honor. The Department of Budget Management and Management were also invited. However, they have a hearing in the Senate today and expressed their regrets in at today's hearing, Your Honor. For the subpoena ad duces tecum, Your Honor, it was service was refused. It was served on November 2. However, it was... Duces tecum or ad testificandum? Pardon, Your Honor. Subpoena ad testificandum. The Legislative Service Bureau of the Congress tried to physically serve it on November 2 to the DepEd. However, service was refused by the agency security, stating that they are no longer connected, particularly the spouses Edward D. Fajarda and Attorney Sunshine Chari A. Fajarda. When it was served to the Office of the Vice President in their office in Mandaluyong, the security of the building himself said that he will not accept it. It was again served yesterday, November 4, but the legal of the OVP refused to actually receive the subpoena ad duces tecum, Your Honor. But it was sent to their email last night. Please do note that the hearing was of October 28 was postponed due to the Typhoon Christine, as earlier stated by Your Honor. Thank you, Your Honor. Pagka gano'n na ayaw magpaimbita, mga kababayan, at nire-refuse yung invitation ng ating kamara, ng kamara, dapat hindi na nagbibisi presidente.
dapat hindi na tumatakbo sa kahit na anong posisyon sa gobyerno at dapat hindi kumukuha ng confidential funds kung ayaw matanong. Ganun lang kasimple mga kababayan, dapat di nangingialam ng pera ng taong bayan at di tumatanggap ng pera ng taong bayan at lumulustay ng pera ng mamamayan kung ayaw nilang matanong. Ganun lang kasimple. Ano po kasi ang dating, parang iniimbitahan itong si Sara Duterte, di umano mga kababayan, pero nire-refuse lang ng kanilang kampo. Mga kababayan, ibig sabihin, ayaw nilang umattend or ayaw nilang pumunta dito sa Kamara. Iniiwasan nila mga kababayan at isinasawalang bahala nila. So ibig sabihin, ayaw talaga nilang matanong pagdating sa paggasta ng pera ng mamamayan. Dapat nga kung tutusin, etong kaso ni Sara Duterte ito, dapat may file na kasong plunder case na ito mga kababayan. Kasi kung hindi mo naman sinasagot at kung yung pera hindi alam kung saan napapunta, na under niya mga kababayan, kahina-hinala na po yan. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Mr. Chair. Yes, the Chair would like to recognize the Senior Vice Chair, Bienvenido Abante. Just would like to find out who is the one that did not accept the letter. And what is his position? Comsec, please answer the query of Congressman Abante. Your Honor, this is based on the report of the Legislative Service Bureau. From the legal department of the Vice President, they were in coordination with her, Attorney Emily Torrentira. She was the one who refused to accept the subpoena, Your Honor. Mr. Chair, is there any reason why she refused to accept the invitation? Did she give any reason, Mr. Chair? What is the reason? Your Honor, the Office of the Vice President submitted a position paper dated today, signed by the individual subject of the subpoena ad duces tecum. Part of their excuses was that to follow the procedure, the 3-day subpoena, service of subpoena procedure under the rules. However, they stated here that there was no subpoena received, but they refused to receive the same, Your Honor. Diba? Second, justification, Your Honors, the subject matter of the deliberation is not in aid of legislation and violative of the rights of the resource persons. They also raised jurisdictional issue and their right to decline invitations. And lastly, sub judice, because of pending cases in the pending case in the Supreme Court, Your Honor. The position paper respectfully submitted November 5, 2024 were signed by the following individuals: Attorney Zuleika T. Lopez, Attorney Emmanuel Lemuel G. Ortonio, Attorney Rosaline L. Sanchez, Julieta L. Villa del Rey, Gina F. Acosta, Attorney Sunshine Chari A. Fajarda, and Mr. Edward D. Fajarda, Your Honors. There is another second position paper. However, this pertains to the satellite offices, the lead managers of the satellite offices, and not subject of the subpoena, Your Honors. Mr. Chair, did these people who have invited wrote to us a personal letter why they cannot attend, or it was just more of the person that actually said that they cannot accept the invitation? Your Honor, it was not signed by the person who refused to actually receive yesterday. It was signed by the subject of the subpoena ad duces tecum, Your Honor. The subjects of the subpoena. Are all of these invited, Mr. Chair, still active in the Vice President's office, or they were actually working with the Vice President in a DepEd? Are they now working with the Vice President in her office as Vice President, Mr. Chair? Pardon, Your Honor, I would like to correct my statement. It is subpoena ad testificandum, Your Honor. For the position paper, Your Honor, the committee and the Secretariat has information that Attorney Sunshine Chari A. Fajarda was formerly an ASEC of the Department of Education.
Education. In the previous hearing, the position papers she submitted to the committee was did not use the header of the Office of the Vice President. However, from the start of our hearings, Your Honor, Mr. Edward D. Fajarda, formerly the SDO of the Department of Education, submitted his position papers under the header of the Office of the Vice President. It was only today, in view of this position paper submitted today, that the Secretariat was made aware that Attorney Sunshine Chari A. Fajarda is now with the Office of the Vice President, considering that she signed her name here under the header of the OVP. As to the question of Congressman Abante, with respect to the status of this subject, siguro we can ask the former undersecretary or the spokesman of the Vice President, Attorney Poa. Kasi mga kababayan, ito di ba nung nag-resign itong si Sara Duterte sa DepEd, di ba sumama yung mga undersecretary niya, yung mga tauhan niyang iba. So ngayon, since sumama sa kanya yon, imposible namang iiwanan niya sa area yon. Natural, gagawin niyang empleyado yon ng OVP, mga kababayan. So ngayon, malaki ang posibilidad, di umano mga kababayan, na baka yung nag-refuse, yung pumirma, under or tauhan nitong si Sara Duterte. Ano po, natauhan niya nung siya ay sekretarya ng DepEd, na ngayon ay tauhan niya doon sa kanyang opisina. Ano po sa OVP. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. If, are you still connected with the... Pakinggan nyo kung paano sabihin nung spokesperson ni Sara Duterte sa OVP, mga kababayan, na wala na siya doon at nag-resign na siya. Ano po, ibig sabihin, iniwanan niya yung kanyang amo. Ano po, so ito, i-play na po natin. Well, I understand that you are no longer connected with DepEd, but how about in the Office of the Vice President? Are you still connected? Good morning. Good morning, Mr. Chair. Yes. I would like to inform the Honorable Committee that I am no longer connected po with the Office of the Vice President. Hindi na po ako, yung consultancy contract ko po was already pre-terminated. Not even as a spokesman? Wala na rin po ako as spokesperson. Okay, but are you aware of the status of the people who are subject of the subpoena? Opo. Are they still connected? Honestly, Your Honor, when I was still there, yes, they were connected with the OVP. Although, as of today, hindi ko na po talaga masabi factually if they are still connected or not. I would assume because of the position paper with the letterhead that they're still connected. But I cannot confirm that because nagpaalam po ako, nagpaalam po ako na umalis prior pa po to the previous hearing that we had. Mr. Chair, I assume Yes, Congressman Abante. that Attorney Poa knows all of these people personally, di ba? Yes, Your Honor. Yes, Your Oo. Honor. So therefore, siguro, at present, alam mo pa rin kung sino yung connected kay Vice President. Yes, Your Honor. Who are those people still connected with the Vice President? Your Honor, as far as you know it. as far as I know, those people are still connected with the Vice President. Although as of today, I really do not have personal knowledge. But as far as I know, they are still connected with the OVP. Mr. Chair, how Yan. about Ms. Lopez? Is she still connected? As far as I know, Your Honor. Mr. Gonzaga? Sa pagkakaalam ko, mga kababayan, parang yung isa atang sekretary ni Sara Duterte para atang lumisa na ng Pilipinas. Parang nagtago na, mga kababayan. Kasi nga, kung matatandaan ninyo, parang nag-request ata sa BI, mga kababayan, na tutukan itong mga individual or itong mga taong ito na hindi sumasagot or nagre-refuse, mga kababayan, ng invitation ng Kamara patungkol po sa pagdinig na ito. Kaso nga lang ang problema, parang yung isa ata ay nakaalis na, nakapuslit na, mga kababayan ng Pilipinas. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Gonzaga. Emmanuel Gonzaga Ortonio. Yes, Your Honor. As far as I How know. about Rosalyn Ladores Sanchez? As far as I know, Your Honor. Gina Acosta? I don't have any interaction po with her, but when I was there, yes, I know that she was connected with those. About Julieta Villa del Rey? As far as I know, Your Honor.
Oh. Edward Fajarda, Yes, as far as I know. and Sunshine Chari Fajarda. As far as I know as well, Your Honor. Mr. Chair, I would assume that if all of these are connected with the Vice President, it is the Vice President herself that asked them not to attend this hearing. Oh, tama. Kasi mga kababayan, yung mga taong yun, hindi naman nila i-refuse yung invitation ng Kamara kung walang basbas nitong si Sara Duterte. Ibig sabihin, kung connected ba yung mga taong yan kay Sara Duterte, si Sara Duterte mismo ang nagsabi siguro doon sa mga tao na yon na pirmahan na nire-refuse nila or hindi nila tinatanggap yung imbitasyon or yung sabina nitong Kamara sa kanila. Ibig sabihin, gaya nga nasabi natin kanina, kung ayaw matanong ng taong bayan, wag na maghangad ng posisyon sa ating gobyerno, mga kababayan. Kasi unang-una, karapatan naman siguro ng taong bayan na malaman kung paano nilustay ang pera ng taong bayan. Pero isa lamang yung maliwanag dito, mga kababayan. Yung isang tagapagtanggol ni Sara Duterte noong mga nakaraang buwan, yung kanyang spokesperson, mga kababayan, at saka kanyang consultant, wala na. Nag-resign na dito po sa opisina ng Vice President.